sa mga nagsasabi na kabago-bago ng Navi, imposible pang dumumi yung carb niyan, tawag nyo dito. Medyo duda lang ako dito, kaya sukatin natin kung talaga bang 16. Kamusta si Honda Navi? Isa pa nga, elephant turn. Bangin na to. Let's go. So ito na si Honda Navi. Tried and tested na natin siya. Nawala na talaga yung issue niya na namamatay-matay siya. Ang ginawa lang natin, nilinis natin yung carburetor. Woo! Nakalimutan kong mag-video sa sobrang bad trip ko dito kay Navi. Kasi namamatay-matay na naman siya. Nalas ko na agad yung carb. Papalitan natin yan ng 19mm na carb. Same pa rin halos ng stock. Kasi itong stock ay 16 na same brand, Keihin. Wala na masyadong paligoy-ligoy ng pagbabaklas. Bali, ang step by step process lang naman yan is i-off mo dito yung fuel, tapos i-drain mo yung natitirang fuel dito sa reservoir niya gamit yung screw dito sa kabilang side. Yung screw niyan, yung eto, yan ganyan yung nandun sa kabila. Tapos kalasin mo tong airbox, tapos kalasin mo yung shock na nandito, tapos malaya ka na ditong makakalas lahat. Ito, kalasin mo to, yung choke, kinakamay lang yan, tapos kalasin mo yung nanditong part, kalasin mo yung gas, tapos ayan na, kakalasin natin tong carb dito mismo sa kanyang manifold. Hindi dyan kasi medyo mahirap pag kinalas natin dyan, kaya dito na lang natin siya kakalasin para mai-set muna natin siya dito sa carb na bago na ipapalit natin. Tinesting lang natin kung magkakasya tong binili natin na bago. So yung lumang carb, ito pa rin siya, 16mm, tapos ito ipapalit natin is 19mm na carb. Tapos kinalas na natin yung, hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta kinalas na natin siya, ito muna, tapos tinesting natin dito sa ipapalit natin ditong carb. Kasya naman. So hindi na tayo magpapalit, less na yung trabaho kasi hindi na natin tatanggalin yung mismong throttle, or ito yung kinakabitan ng throttle. Ito na rin yung gagamitin natin, yung stock na. Kasya naman. So kakalasin na natin to ngayon. So ang pagkalas 10mm lang. Mas gusto ko ng kalasin tong buo kesa yung carb lang, kasi para mas magawa natin ang maayos o maikabit natin ang maayos dito sa ipapalit natin carb. Tada! Ito na yung stock. Sana kasya para hindi na tayo magpalit na itong manifold. So natanggal na natin. Ito lang yan. Kasya ba? Testing lang natin ang kasya. So hindi ko na kailangan magpalit. Ito na rin yung gagamitin. Medyo duda lang ako dito, kaya sukatin natin kung talaga bang 16. Parang 18 na. Ano to? 19 din. 19 pala yung nakakabit. Tapos ito, parehas lang. Pinakamalaking butas ba o yung pinakamaliit? Kasi kung itong bunganga niya na to, ito 19 siya. Kapag itong stock 19 din ah. Parang parehas lang.
So papalitan ko sana siya ng carb, kaso nung chinek ko yung carb niya, same lang rin siya nung ipapalit natin. Ito kasing Navi, sabi sa internet, sabi ng mga user nito, lalo sa abroad, ang nakalagay daw dito na carb is 16mm. So bumili tayo ng 19mm, so maglalaki sana tayo ng carb. Kaso, nung chinek na natin, 19mm din yung carb na stock na nakakabit dito sa Honda Navi 2025. Yung release dito sa Pilipinas, 19mm yung carb na nakalagay dyan. Ngayon, tingnan natin kung anong itsura ng carb. Ito yung stock. Tada! Ang dumi. Mukha bang hindi madumihan? Kung papalitan natin siya ng bago, kung parehas lang naman yung size, dilinisin na lang natin tong carb. 19 din pala to itong stock na nakalagay sa kanya. Akala ko 16 kasi sabi ang stock ng Navi 16 pero 19 na tong nakakabit. 19, di ba? Itong binili nating bagong nakalagay 18. Number niya ba yan? Hindi ako sigurado pero ang weird lang. So baka linisin na lang natin to. Sobrang dumi. Ayan o. Kung gaano kadumi yan yung bowl. Tanggal na natin yung pilot jet. Wala na siyang kahit anong butas. Baradong barado. So dun sa mga nagsasabi na kabago-bago ng Navi, imposible pang dumumi yung carb niyan, tawag nyo dito, sobrang dumi. Tapos barado na yung mga jettings. Jettings ba tawag dito? O jet lang? Pilot jet. Wala nang butas oh. Buti na lang bumili ako ng ito, cleaner. Kasi wala lang. Pwede rin naman tong yung mga push pin or aspile. Aspile ba tawag doon? Pin. Karayom. Pwede rin naman karayom yung gamitin. Pero meron tayong cleaner ng carb. Dumi. Siguro lilinisin ko na lang siya kasi sinukat natin ang caliper kanina. Itong bagong ipapalit, same lang rin naman ang size. 19 din naman to, or hindi nalalayo. Mas maganda tong stock syempre kasi itong nabili natin hindi pa tayo sigurado dito kung maganda ba to So lilinisin na lang natin tong carb. Tapos ayun. So ito na yung carb natin. Nilinis lang natin siya kasi same size lang rin naman nung bago So instead na palitan natin, ito pa rin yung ikakabit natin. So kakabit na natin. Tapos kakabit na natin yung mga hose na tinanggal natin kanina. Pwede na pang adventure na ganito. Tingnan nyo, hindi na mamamatay, di ba? Chill na. Pagkakuha natin nito sa kasa, may issue na kagad tayo na namamatay-matay siya kapag naibabad mo ng throttle. Pag dinala mo siya sa off-road, especially pag nalubak, tapos nagminor ka, mamamatay siya. Kapag sa highway naman, naka full throttle ka, mabilis, tapos nagminor ka, kailangan mo bumagal, tapos malapit ka na doon sa pahinto or hihinto ka na, mamamatay siya ulit. Tapos kailangan mo nang laro-laruin yung carb niya. Naging parang manual na siya. Hindi siya dapat namamatay kapag ganun. So marami tayong binago at pinagsuspetsahan dito. Una, yung spark plug. Pinalitan na natin to ng iridium spark plug. Tapos ganun pa rin yung issue. Tapos yung filter, pinalitan na rin natin to ng filter. Nagkaroon ng parang malangis yung filter niya, madumi, yung air filter. So pinalitan na natin siya. Medyo umokay siya ng konti pero ganun pa rin, namamatay-matay pa rin kapag dinadala sa off-road. Tapos, ano pa bang pinalitan natin dito? Yung langis. Pinalitan na natin to ng langis. Ganun pa rin. Wala namang ibang issue talaga kapag ganun. Carb lang yun talaga. Since bago yung Navi, parang hindi natin iisipin yun Base dun sa mga ibang user na bumili nito, dinala nila sa kasa, ganun lang rin yung ginawa. Drain lang yung fuel na nasa carb, tapos okay na daw. Tayo, ginawa na natin yung ilang beses, paulit-ulit drain yung fuel na nandito. Pero, ganun pa rin, namamatay at namamatay pa rin siya. So, ang gusto ko na lang gawin sana sa kanya is palitan siya ng carb. Kaso, yung carb na nabili natin, same lang rin pala.
na nakalagay dito. So 19. So nilinis na lang natin yung carb. Tapos yun yung nilagay natin dito. And ayun, nawala. Nawala yung main issue natin dito sa Navi. Well, ito namang Honda Navi, hindi naman to talaga ginawa para sa ganito sa off-roading. Pang city driving lang siya talaga. Pero tayo, since binago na natin to, nilagay natin yung mga upgrade na kaya natin ilagay sa kanya, kagaya ng gulong, pinalitan natin ng shock sa likod, handlebar, itinaas rin natin. Sarap na itong Navi, oh. Chill lang. Hindi siya kasing sarap ng CRF syempre. Pero pwede na pang adventure na ganito. Tingnan nyo, hindi na mamamatay, di ba? Chill na. So wala na yung issue natin sa carb. So medyo off-road capable na tong bike na to. Kahit papano. Ang kagandahan sa kanya, maliit lang siya, magaan. So, perfect pang solo adventure. Para sa mga ganitong klaseng lugar na masarap picturean, di ba? So, para sa iba pa nating mga video and upgrade, yung mga pinagagawa ko dito, yung mga sinalpak ko dito, meron tayong different content para doon. And naka-upload na yan sa channel natin. So, hanapin nyo na lang guys and abangan nyo yung iba pa nating mga adventure kasama yung Honda Navi para sa isang litrato. Thank you guys for watching Hate Photography TV, and I hope you got something from this video, or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!